Lagi ka bang may tirang pagkain at lagi mo ba itong tinatapon sa basurahan? Pwes, para sa itong video na ito. Andito ako ngayon sa lugar na kung saan ang mga tirang pagkain ay pwede bang mapakinabangan bilang pataba sa lupa. Ang bioreactor facility ng Barangay Potrero. Pero bago yan, alam mo ba na ang Pilipinas ay lumilikha ng 61 million tons na basura araw-araw at ang 33% nito ay tinatapon lamang sa mga landfills at ang 35% nito ay nagkakalat lamang sa mga kapaligiran o karagatan. Ayon naman sa UNEP, taon-taon mayroong mahigit kumulang 3 milyong pagkain na sasayang sa ating bansa. Kung ikukumpara ito sa isang regular na sasakyan, ang average car ay may bigat na 1.5 na tonelada, kaya ang 3 milyon na tonelada ay equivalent ng 2 milyon na kotse. Ganun karami ang nasasayang na pagkain sa Pilipinas taon-taon. Maraming negatibong epekto ang basura sa ating kapaligiran. Isa na rito ang pagbaha. Isa ang Barangay Potrero sa lungsod ng Malabon na kilala bilang flood-prone area dahil sa mababang lupa nito at sa lokasyon nito na malapit sa bahagi ng Tulyahan River. Dahil isa ang Potrero sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig, isa ang Barangay Potrero sa sumusunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o RA 9003, kung saan minamandatuhan ng lahat ng LGU na magkaroon ng Systemic Administration of Waste. Noong 2014, nag-sign ng Memorandum of Agreement ang Barangay Potrero kasama ng Mother Earth Foundation upang tumulong sa paggawa ng System for Solid Waste Management. Simula noon, ang Barangay Potrero ay patuloy na nangongolekta ng basura kung saan isinasagawa ng kanilang mga waste warrior workers ang house-to-house collection sa mga basurang nakasegregate na. Sa mga nakokolektang ito, nakukuha ang mga nabubulok o tirang pagkain tulad nito, na dinadala dito sa bioreactor facility para gawing compost soil o pataba sa lupa. Pero ano nga ba ang compost soil at paano nga ba ito ginagawa? Over naman sa as. Ang compost soil ay isang pataba sa lupa. Ito po ay nakikita ninyo sa aking likuran na parang kala nyo chocolate hills. Pero ito po ay compost soil. Kala po ng iba ay ito ay lupa. Pero ito po ay pataba sa lupa. Ang mga compost soil na tinatawag natin na pampataba ng lupa, ito po ay nanggagaling sa ating mga household na kinokoleksyonan ng ating mga collectors. Ang gawain namin sa umaga, bali kasama kami ng aming mga collector, tinitingnan namin yung mga kinukuha nilang basura kung segregated ba o hindi. So meron tayong implement na segregated ang basura. No segregate, no collection. So kasama na rin doon ang ating mga nabubulok. Pag nakuha po nila ang ating nabubulok sa bawat areas, dinadali dito sa ating bioreactor facility. Pag dinala nila dito, ito po ay aming tinitimplahan ng sodas na tinatawag na kusot. Dito, ginigiling ang mga tirang pagkain na galing sa house-to-house collection gamit ang shredder. Matapos naman nito ay lalagyan nito ng kusot at ilalagay sa bioreactor machine para gawing compost soil. Matapos naman ito ay sasagawa nila ang curing ng 6 to 8 weeks upang mamatay ang mga bakterya. Matapos ito ay gagamitin ng compost soil sa greening program ng barangay o di kaya ibebenta sa mga residente o sa mga bisita ng lugar na ito. Madalas naman ay dinodonate ito sa mga paaralan na malapit dito sa barangay. Pero meron ba talagang magandang epekto ito? Ang Materials Recovery Facility ang sagot dyan! Dito, makikita natin ang iba't ibang paraan ng pagre-recycle at composting methods na ginagawa ng mga waste warrior workers ng Barangay Potrero. Dito rin natin makikita ang community garden o halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag initiatives, kung saan makikita ang mga tinanim na gulay gamit ang compost soil upang subukan ang epektibo nito. Makikita mo rito ang tanim na halaman at gulay tulad ng sili, okra, lemon, alugbati, luya, at marami pang iba. Ang maganda pa, ang mga pananim na ito ay napapakinabangan ng mga waste warrior workers ng Barangay Potrero. Yung mga gulay na na-harvest namin, minsan po kami po rin mismong monitoring. Bukod po doon, si Kagawad Kate at si Kapitana po,
binibigyan din po namin ng kahati. Sa 9 na taon na pagsusulong ng mga inisyatibo para sa pagkakaroon ng zero waste community, ang mga basura na dapat ay napupunta sa landfills, ngayon 75% nito ay na-divert upang mas mapakinabangan pa. Kaya sa isang simpleng hakbang upang magkaroon ng zero waste community, hindi lang ang kalikasan ang nakakahinga, kundi pati rin ang mga residente na nakikinabang sa epekto nito. Yung ating mga compost soil, pag nagawa na po namin, ito po ay aming binibenta, 15 pesos per kilo. Pero meron din po kaming dinodonate kung sino po yung may gusto at kung sino po yung nagre-request sa amin, gaya po ng mga schools. Yung mga plant box, nilalagyan din po namin ng compost soil. Yung mga nagpaplantitas, yung mga kagawad, yan po ang mga nagre-request sa amin. Kung sino po ang gustong bumili ng aming compost soil, pwede po kayong mag-chat sa aming page ng Barangay Potrero. Pwede rin po kayong sumadya sa aming Tingi-Tingi Store sa tapat po ng aming Barangay Potrero. Then meron din po dito sa bioreactor facility, pwede nyo rin po kami sadyain. Kaya dito sa Barangay Potrero, kahit mayroon silang mga tirang pagkain, pero dahil sa mga polisiya at inisyatibo ng barangay para magkaroon ng mas maayos na kapaligiran at kalikasan, mapapasabi ka pa rin na they ate and left no crumbs.